Diyos, salamat po sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa katapatan mo sa aming buhay. Pagamat masama ang panahon, ay marami na po kami mga kababayan na naabala sa kalsada, sa trabaho, sa maraming ginagawa, Panginoon, dahil po sa sama ng panahon. At maging sa amin, Lord, na minsan nagiging hadlang din ito upang kami ay hindi makarating, lalo na sa iyo pong mga gawain. Subalit magpapasalamat kami sa gabing ito dahil nilayon mo, Lord, na kami ay makarating sa lugar na ito. At upang sa gayon, purihin ka, sambahin ka, at luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Makinig ng iyong mga salita na magpapalakas, mag-inspire sa aming Panginoon upang kami po'y magpatuloy sa lahat po ng aming ginagawa at pagsunod sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Linisin mo po kami mga puso, Panginoon, upang sa gayon walang magiging hadlang sa aming pakikinig ng iyong salita. Lord, ang aming pong panalangin ay kayo pong mangusap at kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ang talata po natin pong pagmumulay-mulayan ngayon, makikita po natin sa Juan chapter 8 verse 31 hanggang 38. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo ay mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan ba hindi kami naalipin ni Numan? Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan, sa bahayan na sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Verse 36, kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo ako patayin. Sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Ang title po ng mensahe ngayong gabi ay ang nagpapalaya sa atin. Siguro po updated kayo ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa. No, sa Senate, no, sa Congress, na marami pong mga hearing, no, na nangyayari. At kapag ka may makita o marinig ng mga senators o congressmen na hindi nagsasabi ng totoo, yung mga resource person, sila po ay ipinapakontempt. Sila ay pinapabilanggo doon sa Senate or sa Congress. Dahil hindi sila nagsasabi ng totoo. At merong isa po na pinakontempt, no? At paglabas niya, nung siya'y nakalabas after 24 hours, ay talagang yung kanyang kalayaan, no, ay ginamit niya ito para isigaw, no, sa labas ng sa lansangan. Yun pong yung pong pag-disagree sa mga nangyayari, no, sa ating pong gobyerno, no. At ganoon din po yung nangyayari sa Davao, no. Napakadaming pulis doon sa KOJC, no, at sinasabi po ng iba na sobra-sobra 3,000. Kaya yung mga nandoon sa loob ng compound ay parang sila yung mga bilanggo dahil limitado ang kanilang mga kilos o yung kanilang galaw. So makikita po natin, ito po mga pangyayari sa ating pong kapaligiran ngayon, na kapag ang isang tao po ay hindi sumusunod, no, sa batas, ito po ay ipinapabilanggo, ito po ay pinapa-aresto, at ito'y ipinapabilanggo. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay ano ang ngayong gabi, ay ano ang nagpapalaya sa atin. Ang kalayaan po ay isa sa pinakadakilang pagpapala na maaari natin tanggapin sa Diyos. Amen? Amen. Ito yung peace
pinakadakilang pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan sa galit, kalayaan mula sa pagkaalipin ng bisyo, at sa marami pang iba. Maging sa ating pansariling kalayaan. Nawang tanong po ay, sa paanong paraan tayo mapapalaya at sino ang magpapalaya sa atin? Doon po sa binasa ko po kaninang talata ay meron pong 30 ditong punto na itinuturo po sa atin. Una, pinalaya tayo ng mga kasulatan. Pinalaya tayo ng salita ng Diyos. John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The moment na makilala natin si Kristo, ating Panginoon, at kung ang katotohanan ay nasa atin, doon tayo magsisimulang lumaya sa maraming aspeto ng ating buhay. Alipin po din po tayo noon ng relihiyon, tama? Alipin tayo ng relihiyon, naging sunod-sunuran tayo sa itinuturo ng relihiyon na wala naman po at hindi natin makikita sa Biblia. Katulad po ang mga tao noong 80s and 90s. Parang napakatanda ko na talaga. No? Ay galit po sa mga born-again Christian. Yun po mga matatanda. Minsan yung kanilang mga kaanak, kapag meron silang miyembro ng pamilya na nagiging born-again Christian, ito po ay itinitiwalaan nila sa kanilang pamilya. Samantalang makikita naman sa kanila yung pagbabago. Sila ay nagsisimba, tuwing sila ay nagsisimba, pero kung nalalalang Bible, no, tuwing Sunday ay walang patlang yung kanilang pananampahan. At marami pang pagbabago na ginagawa o nangyayari sa buhay po ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, yung nakagis ng relihiyon ay masyado pong liberated. Okay? Masyadong liberated. Meaning, yung pagiging malaya ay nagiging iba ang kanilang pananaw. No? Na okay lang kahit hindi ako magsimba, basta miyembro naman ako ng isang simbahan o ng isang iglesia, okay na yun. At yung sinasabi pa ng iba na once saved, always saved, hindi na mawala sa iyo yung kaligtasan mo kasi bakit? Ligtas ka na. Subalit, makikita po natin na namumuhay pa rin sila sa iba't ibang bisyo o namumuhay pa rin sa kasalanan. Malaya silang gawin kung ano ang nakagawian o nakagisna ng mundo o ng sanlibutan. Subalit po ang mga tutunay na tagasunod ni Kristo o yung sinasabi pong born again Christian, ito po yung mga taong binago ang kanilang buhay. The moment na narinig yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay kanilang siniseryoso, ito ay kanilang isinasabuhay, at talagang makikita mo ang pagbabago sa kanilang buhay, sa puso, sa kanilang kaisipan, yung mga gawi o yung attitude, maging ang paraan ng kanilang pamumuhay. Ito po ay nababago. Amen po ba? Dahil pinabago ng Diyos, no? Pinabago ito ng ating Panginoon. Ito po ay palaging totoo sa lahat ng taong tumatanggap ng katotohanan. Nangyayari po ito, nagiging makatotohanan ito sa buhay ng mga taong tumanggap ng salita ng Diyos. At ang mga taong pinalaya na ng Diyos ay dapat hindi na magpaalipin pa sa mga nakaraan. Sabi nga ng Galatians chapter 5 verse 1, pinalaya na tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag na magpaalipin muli. Ito pong mga taga Galatia o
o yung mga Kristiyano sa Galacia. Sila po ay pinalaya na mula sa sumpa ng kautusan at hatol na kamatayan. Dahil para silang preso sa bilangguan na naghihintay na lamang ng kamatayan doon. Ngunit dahil si Kristo ay namatay, pinalaya sila ng ating Diyos at maging tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon. Ngayon ito po mga taga-Galacia ay gusto kong bumalik sa pagiging bilanggo. Ibig sabihin gusto nilang balikan yung dati nilang pamumuhay. Dahil nagpadala sila sa mga maling na turuan at hanggang sa pinanghinaan na po sila ng loob. Kaya mas naisip nila bumalik na lang sa kanilang dating buhay. Bumalik na lang sa kanilang nakagisnan. Kaya ano pong sabi rito ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo. Yung gustong sabihin ni Apostol Pablo sa kanila, huwag ninyong hayaang mangyari ito, huwag ninyong hayaang bumalik kayo sa dati ninyong mga gawain. Huwag ninyong hayaan na manumbalik kayo sa pagiging alipin ng sanlibutan. Huwag ninyong hayaang mabilanggo kayo ulit. Mabilanggo sa kasalanan. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo, magpakatatag kayo. Now mga kapatid, tayo po ay pinalaya ng Diyos. Amen? Amen. Tayo po ay pinalaya na sa kasalanan, kahirapan, kalayaan sa galit, kalayaan mula sa pagkaalipin ng bisyo. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa kasalanan. Huwag na natin balik-balikan pa yung mga naging nakagisnan natin. Huwag na natin balik-balikan pa yung mga nakasanayan nating mga gawin na hindi po kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Hayaan na natin palayain ang ating puso mula sa galit upang mapalaya rin po ang ating mga sarili. Palayain na rin natin ang ating sarili mula sa mga bisyo. Upang magkaroon po tayo ng malusog na pangangatawan. Amen ba? Ano? Mas masarap po na mabuhay na wala pong yung tatanda ka. At mas masarap po yung mamamatay ka na dahil sa katandaan. Hindi dahil sa bisyo. Dahil sa karamdaman. No? Resulta ng mga masasamang bisyo. Yan po yung challenge sa atin sa gabi nito. Palayain na natin ang ating mga sarili. Wala sa atin po mga nakagisnan na hindi po naging kalulog-lugod sa harap ng Diyos. Sa verse 36, pinalaya na tayo ng ating tagapagligtas. Ano po ang sabi dito? Kapag tayo'y o kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Ang kalayaan ay dumadaloy mula sa nakasulat na salita at sa buhay na salita. Ang kalayaan po ay ibinibigay sa atin ng ating Panginoon to inspire us, para maging inspirasyon sa bawat isa sa atin. O pang sundin po natin ang utos o ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay meron pong otoridad. Amen? Meron pong otoridad. Ibig sabihin, mayroon po itong kapangyarihan para tayo po ay sumunod o matuto tayong sumunod. Pagka ang salita ng Diyos na ating pong naririnig na at nararamdaman natin na hindi kumikilos sa atin at walang kapangyarihan sa atin, ibig sabihin, hindi natin hinayaan na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Ayaw pa rin natin baguhin ang Diyos. Gusto pa rin natin sundin kung ano ang mga gusto natin o nais natin.
Pag hinahayaan po natin ang salita ng Diyos ay walang kapangyarihan. Walang impact sa buhay natin. Pinalaya na tayo ni Kristo. Sa Bible, marami pong mga tao na inilarawan na pinalaya ng ating Panginoong Jesus. Una po dyan si Nicodemo. Si Nicodemo po ay alipin ng isang relihiyon. Na kung ano ang kanyang nakagisnang relihiyon, iyon ang kanyang sinusunod. Subalit nung nakilala na si Kristo, ang ating Panginoon, na bago po ang kanyang buhay. Hindi niya na sinusunod kung ano ang yung kanyang relihiyong nakagisnan, kundi ang Panginoong Jesus na ang kanyang sinusunod dahil sinunod niya ang mga utos ng ating Panginoon. Ikalawa, yung buhay po ni Zaccheo. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ni Zaccheo? Pinalaya ni Jesus itong si Zaccheo mula sa kanyang pagnanasa sa pera. Diba? Sabi po ng Lucas chapter 19, ito po si Zaccheo ay napakayaman kasi bakit? Nandadahaya siya. Pinapatugan niya yung mga taxes na kanyang sinisingil sa mga mahihirap na tao. Pero pinalaya siya ng Panginoon. The moment na na-encounter niya ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng impact yung salita ng Diyos sa kanyang puso, sa buhay niya. Sabi niya, Panginoon, ibabalik ko po ang aking mga nadaya. Ibabalik ko sa kanila ng 4 na beses. Can you imagine kung 4 times yung ibabalik niya? Kung halos wala nang matira sa kanya. Diba? At para sa kanya ay pinalaya na siya ng Panginoon sa pagnanasa sa pera. At yung babae sa balon na nag-iigib ng tubig sa tanghaling tapat. Isang babae na kung saan ay pinalaya ng Panginoong Jesus mula sa immoralidad. At itong babaeng ito na namumuhay sa immoralidad, na bago ang kanyang buhay, nagkaroon ng malaking impact ang salita ng Diyos sa kanyang puso, sa buhay niya, at sa mismo. Right there and then, binago ang kanyang buhay, at siya po ay pumunta sa kanyang mga kasamahan, at ibinahagi po ang salita ng Panginoong Diyos na kanyang parinig. Ang ating kalayaan ay isang regalo mula sa Diyos. Amen? Kung hahayaan po natin na ang kanyang salita at si Kristo ay kumilos sa puso natin, sa isip natin, sa buo nating pagkatao, if we surrender our life to the Lord, doon po natin maramdaman ang kanyang kapangyarihan. Ibibigay niya sa atin ang kalayaan mula sa iba't ibang masasamang gawin, mula sa iba't ibang kasalanan, iba't ibang bisyo, at iba't ibang pagnanasa sa laman o anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ganoon din po, mari niya tayo bigyan ng espiritual na kalayaan. Ito po ay mapapasa atin sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At pagmuling pinalaya tayo ng Espiritu. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 17, kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Ang mahabang paghahanap ng tao sa Diyos sa pamagitan po ng mga relihiyosong seremonya, minsan ito po yung lalong nagpapaligaw ng tao o nagpapaligaw sa tao.
dumating si Kristo upang palayain tayo mula sa batas at ibinigay ang banal na Espiritu sa atin upang makapabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya po ibinigay niya sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Ano nga ba yung fruit of the Holy Spirit na makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23? Ang sabi po dito, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ano ba? Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan po ang regalo ng Diyos sa atin. The moment na ang katotohanan ang salita ng Diyos ang siyang kikilos sa ating buhay at sampalatayanan po natin na si Jesucristo ay namatay para sa atin at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bigyan niya tayo ng panibagong buhay na matiwasay at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Mga kapatid, ang kalayaan mula sa kasalanan, kahirapan, kalayaan sa galit, kalayaan mula sa pagkaalipin ng bisyo ang nagiging dahilan upang magiging malayang mamamayan ang bawat isa sa atin. Kaya nawa manatili sa atin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, at maging si Kristo ang maghari sa ating puso. Sabi nga ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Sabi ng Panginoong Jesus. Ang espiritual na kalayaan ay nagiging malayang banal ang bawat isa sa atin dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya iwanan ko po ang tanong na ito sa bawat isa sa atin.